Napapaligiran ang lalaki ng grupo ng mga ahas. Pero ang sarap niya sa pakiramdam. Nag-e-enjoy pala siya sa espesyal na masahe. Sa sandaling ito dumating ang mga nasasakupan upang mag-ulat. Sabi ng isang tao na nagngangalang Regova, sumakay sa hari ng unggoy at pamunuan ng isang hukbo ng daan-daang libong mga unggoy ay patungo sa isla ng Langka. Ngunit ang dakilang hari ng demonyo ay tila walang pakialam. Dahil sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang dalawang napakakapangyarihang general. Isang taong may kakayahang mag-teleport, ang kanyang bilis ay sobrang maliksi. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ay napakahusay din. Ang isa ay isang higanti na may kakilakilabot na lakas. Napakalakas na kaya nitong pigilan ang pag-ikot ng lupa. Sa kabilang banda kasama ang isang utos mula sa Marquis. Agad na ginamit ng hukbo ng unggoy ang lahat ng lakas upang salakayin ang kaharian. Naghanda na ang hukbo sa kuta. Nakita ko lang ang launcher na inilunsad. Pagkatapos ihanda ang mga bala, sinindihan nila ito at inilagay sa makina, kasama ang utos ng commander. Agad na sumalakay ang mga higanti. Sumunod, isang malaking halaga ng bato ang binaril. Tulad ng isang meteor shower ito ay tumusok sa kalangitan at nahulog sa hukbo ng unggoy. Ang larangan ng digmaan ay naging lubhang magulo, kahit na maraming nasawi, ngunit hindi pa rin mapigilan ang hukbo ng demonyo na sumugod. Ang hindi inaasahang bagay ay, ang kalaban ay may lubhang nakakatakot na sandata. Sa loob lamang ng maikling minuto, maraming buhay ng hukbo ng unggoy ang binawian. Kapag ang buhay ng hari ay nasa panganib, pagkatapos ay isang arrow shot ang tumulong sa kanila na maalis ang panganib. Ito ay lumabas na si Regova ay lumitaw sa larangan ng digmaan sa oras. Bawat palaso lang niya ang nakikita ko. Maaaring mabilis na sirain ang mga sandata ng kaaway, at hawakan ang mga kagyat na problema. Sa sandaling ito, ang hukbo ng demonyo ay agad na tumalon sa ibabaw ng pader. Magkaharap ang dalawang panig. Ang mga sundalong unggoy ay madaling kumilos. Napakabilis na natalo ang kalaban. Ang kalaban ay parang hindi nila kalaban, ay binugbog hanggang sa hindi na makalaban. Kasabay nito, direktang tumalon din si Regova sa larangan ng digmaan upang makipaglaban sa hukbo ng unggoy. Harapin ang paparating na kalaban. Si Regova ay hindi nag-alala at gumamit ng isang pag-atake upang mapalipad ang kaaway sa lahat ng direksyon. Ang mga hanggal na kaaway ay patuloy na sumusugod, at pinalo ni Regova upang hindi siya makatayo. Sa kabilang banda, sinimulan ng higanti ang kanyang trabaho sa paglilinis ng daan. Ang magic bawat araw ni Regova ay mayroon pa ring matinding pinsala. Lamok lang ang kalaban niya. Ang mga tao ay hindi kahit na ang iyong mga kalaban. Sa sandaling ito napansin ng dakilang general si Regova. Natuklasan din siya ni Regova, matapos malaman ang posisyon ng kalaban. Agad na lumipad si Regova at itinutok ng tama, at mabilis na binawian ng buhay, at dumapo sa ibabaw ng higanti. Kasabay nito, ito ay upang tulungan ang hukbo na sirain ang tarangkahan ng lungsod. Tumalon ang hari ng unggoy sa pader ng lungsod. Mabilis na makitungo sa mga gwardya. Sunod-sunod na binuksan nito ang pinto. Sa ilalim ng utos ng oso, hindi mabilang na mga sundalong unggoy ang sumugod sa lungsod. Ngunit hindi nagtagal ay pumasok sila sa lungsod, saan nanggaling ang firepower para salubungin sila, at makitungo sa isang malaking bilang ng mga sundalo ng unggoy. Nang maubos ang firepower, maingat na pinangunahan ni Bajrang ang hukbo papasok sa kuta. Sa oras na ito ay lumitaw ang isa pang higanti. Nang makita ito, galit na sumugod si Bajrang patungo sa kalaban. Hindi ko ine-expect na ganito pala siya ka-contemptuous sa kaaway niya. Kaya mabilis silang napatras, hindi man lang makalaban. Wala pang oras para mag-react. Si Bajrang ay ipinadala sa paglipad. Tingnan mo ang mayabang na anyo ng kalaban. Agad na iginuhit ni Regova ang pangalan ni Ra at inihanda ang kanyang postura. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat galaw ng kalaban. Sa isang mapanganib na sandali, agad na nagpaputok ng palaso si Regova, at diretsong bumaril sa kamay ng kalaban. Dahil dito, medyo hindi siya nasisiyahan. Kung gayon, agad na binaril muli ni Regova. Sa wakas, isang shot diretso sa puso. Malinaw na hindi pa rin siya katugma kay Regova. Napakadali para sa kanya ang mga long-range attack. Sa kabilang banda, tahimik na pumasok sa kuta ang nakababatang kapatid ni Regova na may dalang sandata. Maghanda upang sirain ang natitirang general sa Cultivation City, nang bawiin ng nakababatang kapatid ni Regova ang kanyang pangalan. Maghanda sa pag-atake mula sa likod. Ang kaaway ay tila nakakita ng panganib. Gumamit siya ng matinding bilis para salakayin sila. Ang mabilis na bilis ay naging imposible para sa nakababatang kapatid ni Regova na makapuntirya.
Nagpasya siyang makipagsapalaran. Nagpaputok siya ng palaso patungo sa kalaban. Ngunit madaling nikailag ang kalaban. Tapos umatake ulit siya. Sa wakas ay itinapon diretso sa tubig. Nang haharapin na niya ang huling tao. Pagkatapos ay biglang bumangon ang nakababatang kapatid ni Regove sa ibabaw. At hinayla siya pababa. Nagsimulang maglaban ng dalawang panig sa tubig. Dapat mong gawin ito dahil mababawasan ang lakas ng pag-atake ng mga kaaway kapag nasa ilalim ng tubig. Sinamantala ng nakababatang kapatid na lalaki ni Regove ang pagkakataon na maipit ang kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretso siyang sinaksak sa tiyan. Kahit ganoon ay tiniis pa rin niya ang sakit at inilabas ang kutsilyo. Matagumpay na naka-counter-attack, pinisil niya ang leeg niya ng mahigpit. Dahil hindi niya kinaya ang pressure ng tubig at sinakal ay agad siyang napunta sa langit. Pero dahil sa sobrang tagal niya sa ilalim ng tubig, kaya nagsimula ring mawala ng lakas ang nakababatang kapatid ni Regove. Ganun na lang natapos ang laban nilang dalawa, at nahimitay sa ilalim ng tubig. Sa sandaling ito na hinayla ng isang kamay ang nakababatang kapatid ni Regove pataas. Lumabas na pala ang Haring Unggoy para iligtas siya. Pagkatapos ay lumipad diretso sa larangan ng digmaan. Matindi pa rin ang laban ng lugar na ito. Sa sandaling lumapag ang nakababatang kapatid ni Regove at nagpatuloy siya sa pag-atake. Harapin ang mga kaaway na humahadlang. Kasabay nito pinangunahan ni Regove ang hukbo upang magpatuloy sa pakikitungo sa kaaway. Sa tapat ng kumpol ng lumot na hipon, hindi nila kailangang gumastos ng maraming pagsisikap upang kitilin ang kanilang buhay. Sa panahong ito na sumali si Lankesh sa digmaan, nakita ko na lang na itinapon niya ang kamay niya, agad na nagpatawag ng maraming higanteng paniki, at gumanti ng buong lakas.